Samantala, sa punto naman pong ito, balikan natin ang ulat ni Sofia Potenciano hinggil pa rin sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Narito po ang detalye. Lumalalim ang pagdududa sa pagiging tunay ng mga dokumentong ginamit sa pag-liquidate ng confidential funds ng tanggapan ng Vice Presidente at ng Department of Education. Sa pagdinig ng House Committee on Justice, iniulat ng National Bureau of Investigation o NBI na sa 36 na resibong kanilang sinuri, posibleng 7 tao lang ang sumulat ng lahat ng ito. Ayon kay NBI Forensic Examiner Caroline Moldes-Pitoy, may mga magkakagrupong resibo na iisa lang ang sulat kamay, mula sa petsa, pangalan hanggang sa lagda. Ayon sa Philippine Statistics Authority, sa halos 2,000 pangalan na isinumite ng Kamara, mahigit 1,000 sa mga ito ang walang record ng kapanganakan, kasal o kamatayan. Kabilang sa ghost names o pangalang hindi mahanap sa talaan ng pamahalaan ang tanyag na si Mary Grace Piatos, gayon din sina Milky Sequia at Kokoy Villamin. Dahil dito, nais ng mga mambabatas na ipasuri rin sa NBI ang natitira pang mahigit 4,000 resibo na pinaghihinalaang ginamit lang para palabasing nagamit ng tama ang milyon-milyong pisong pondo ng taong bayan. Tiniyak naman ng NBI na handa silang busisiin ang lahat ng dokumento upang lumabas ang katotohanan sa likod ng mga kaduda-dudang transaksyon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, 13 sa tanghali ng Congress TV.